Ayan guys, magluluto tayo ngayon ng syempre ay tinola dahil alam niyo naman pag uuwi si Kados, kailangan ay meron tayong luto ng ulam. Ay kung hindi ay mapapalo tayo sa pait. Yan, dahil pag darating niya sa boarding house niya, nakapagluto naman siya doon pero bihira talaga yung makakapagluto sila ng lutong bahay. Kaya pag uuwi siya, kailangan may luto akong ulam. Yan, ang naisip kong iluto ngayon ay magtitinola ako. Ayan, magtitinola ako ng chicken. Nakapamalengke na ako. Nakakapagod talaga yung araw-araw. Pagising mo, mag-almusal, maglilinis. Daily routine ko, maglilinis, magluluto, then mag-almusal lang at mamamalengke na po. Ayan. Kaya ngayon, magluluto ako ng tinola nga yan. As what I've said, ay kailangan ko magluto kasi mapapalo nga tayo. Yan, naayos ko na yung chicken. Yan lang naman, konting chicken. Yan, nag-isa na pala ako dyan ng sibuyas at luya. Then, ilalagay na natin ang ating chicken. Pag po ba kayo nagtitinola ako, ginigisa ko muna yung chicken. Ginigisa ko siya para subuot yung lasa talaga. Kailangan igigisa mo lang siya. Yan, ganyan. Pahirap talaga mag-vlog pag ikaw lang mag-isa kasi walang maghahawak ng video mo, ng camera mo, ikaw lang. Tapos, patigil-tigil. Yan ang tunay na buhay ng isang vloggeries. Yan, ganyan. Hindi mo alam kung saan mo ipapatong at saan hahanap ka pa ng gunting. Kaya kailangan talaga kapag magbablog ka, nakaready ang lahat. Eh, kagaya ko, hindi nakaready. Kaya hindi magkaintindihan kung saan ilalagay. O, ayan, diba? Lahat ay walang cut. Ayan, magluluto lang tayo. Lalagyan natin syempre ng pampalasa na patis. Ayan, ganyan. And then, hahaluin natin. Siyempre, kailangan haluin. Bubuksan ko muna ang exhaust fan. Apakainit. Hindi ko kasi mabuksan ang electric fan. Pag inopen ko siya, ang ingay para akong nasa barko. Kaya, ang pangit naman kasing pakinggan. Yung nagluluto ako na parang may umuulan or whatever na tunog. Yan. Naririnig nyo lang ngayon. Ay, ang aking si Chick Chick. Hi, Chick Chick! Diba? O, kilala nyo na ang aking birdie na si Chick Chick. Hi, Chick Chick! Nagluluto na naman ng mami. O, lumapit siya. Hello, Chick Chick! Okay. Ayan. Hi, Chick Chick! O, yan. Nawala na si Chick Chick. O, pumasok na. Mahiyain din talaga yan. Kagaya ng kanyang amo. Ayan. Magluluto-luto muna tayo. At iniintay daw ito ni Mama Sang. Hindi pa raw siya nakain ng lunch. Talagang tanghali na naman po. Alaunan na at hindi pa na. Sa bagay, kagigising lang ni Mama Sang. Kami naman ay late na rin mag-breakfast. Yan, kung makikita nyo, ang ref ko. O, diba? Ang isang ref, ang nakalagay ay mga gamit. Yeah, mga gamit. Mga plato, baso, lahat-lahat. Ayan, ang isa kong rin. Yeah. Actin muna. Ayun, anong bansa? Alam nyo ang tawag sa pagkaganto? Diba? May kanya-kanya tayo ng tawag. Ang tawag po sa Batangas, ay ewan ko kung sa ibang lugar, ay kung ano pong tawag din. Yung pagtatanggal-tanggal ng mga dahon, ang tawag po sa amin sa Batangas ay pagpipiktas-piktas. Piktas-piktasin, sabi ng lola ko at nanay ko. Yan. Ikaw nga, Graciana, ay magpiktas-piktas ng gulay. Wala kang ginagawa diyan, kundi lagi ka na lang nagkukulong sa kwarto. Ayan, lagi ko namamagalitan noong bata pa dahil introvert po talaga ako. Yan, sa mga nakaka-relate sa introvert, masaya lang mag-isa, diba? Ayan, nabubuhay mag-isa. Yan, lumilipas ang maghapon nang walang kausap. Yan.
Buti na lang at may cellphone at nalilibang si Graciana. Ayan. O, diba? Siyempre, huhugasan naman natin itong ating sili. Kaya muna natin kumulo ang ating manok. Ayan. At ibabalik ulit natin si cellphone diyan. Maghuhugas muna tayo. Ang aking puntinola, ayan, lahok lamang ay repolyo at syempre talbos ng sili kasi ay hindi na ako bumili ng papaya, hindi naman kinakain pag nilagyan ko rin ng ano bang tawag dun, sayote. Ang mahal naman, kaya okay na to. Masarap naman yung luto at may lasa. Hindi na siguro ako mapapalo mamaya pagkatrikado. Ayan, ganyan lang. At syempre lalagyan natin ng water. Wait, kukuha ko ng water. Ayan, at nagkakuha na ako ng tubig. Ilalagay natin, syempre. Hindi natin dadamihan to ng sabaw kasi mas masarap yung sakto lang ang nilalagay natin sabaw sa ating mga lutuin kasi mas lasa-lasa natin yung manok. Ayan. Sa mga gusto ng tinola, magluto na kayo at siguradong magpapawis kayo habang kayo kumakain sa paghigop nyo pa lang ng sabaw. Ayan, diba? Malinamnam na. Ayan. Sa wala pang naiisip na ulam dyan, magtinola na sa bahay. Mura ang manok ngayon. Kaya lang ay, syempre, kailangan wag kakain ng balat ng manok at malakas ang cholesterol. Ay, check. Oh, nahihiya ka naman pag nilalapitan ka. Ang ingay mo. And then, lalagyan na natin siya ng mga seasonings. Ayan, kanya-kanya lang ng diskarte sa pagluluto. Ako ay made sadyang recipe ng aking may own version ako ng mga niluluto ko. Hindi ako nasunod sa mga procedures. Ayan, kanya-kanya lang naman ang technique sa pagluluto, diba po? Pagpasensyahan nyo na ang aking sando kasi sa katagalan na ay naputol na. Ang mahaba ay nagagamit pa naman, ay hindi ko na itatapon. Saka na kapag hindi na nagagamit, ayan, hindi ko pa mapalitan saka na lang. Ayan, at pakukuluin muna natin. Syempre, yan, habang tayo ay nagpapakulo, ay syempre ay tayo ay maggagawa-gawa muna din sa aming kusina. Ayan. Ayusin ko pala ang tofu. Yan. Ito pong tofu ay ang aking bestseller. Bali, ang ginagawa ko po dito ay sizzling tofu. Yeah, crunchy tofu. And, syempre, pwede din siyang tofu. Hindi. Ano to? Sinisisling tofu ko at crunchy tofu. Bali yung sisling tofu ko, ayun yung inilaban ko na nag-aaral ako ng cooking. Yan, naka second place naman ako, awa ng Diyos, kasi ayun ay own version ko ng sisling tofu with a twist. Ayan. Kaya po, bestseller ko siya dito. At saka, yung crunchy tofu ko, akin din pong inano lang din yun, yung parang own version din. May mga crunchy tofu or fried tofu. May mga fried tofu. Ang akin po ay crunchy tofu. Tapos yung mixture po ng aking dinidip doon ay siyempre secret. Tapos meron po ako ng sauce na toyo. Yan. At secret din po. Ayun. Ayan, pasensya na po sa mga nahingi ng ingredients. Ay, humingi na lang po kayo ng toyo. Ang ingredients na lang po ay akin. Dahil ayun lang po. Doon lang po ako kumikita sa aking sauces. Yan. Siyempre, kanya-kanya tayo ng sauces. At yun lang naman ang ating mga
kapangyarihan pag tayo nagtatayo ng kanya-kanyang resto or kainan man yan. Syempre, kailangan tayo ay may lihim talaga sa ating mga lutuin. Ayan. Anyway, yan. Ako muna ay magpapatas ng tokwa. Yan, kita nyo yan. Sariwang-sariwa ang tokwa. Kasing sariwa ka po, pero pawisan na. Ayan. Papatas po natin dyan kasi ire-ref po namin. Yan, ire-ref ko po ito. At lalagyan ng water. Siyempre, ibabaw natin yung kahapon. Ayan, ang ating kahapon ay atin dapat iingatan. Kasi, ayan ay kailangang alagaan ng hindi masira. Ayan, ang hindi mapanis ang tokwa. Kailangan iayos din ang kahapong mga nabili. Yan, diba? Ang dami, oh. Nauubos ko po ito within a day. Ayan. Kailangan ibababad siya sa water. Then, lalagay sa ref. Ayan, ganyan. Oh, may liquid pang dalawang bawang. Ayan, syempre, babad na badbad yan. Kailangan masarap kasi pag ang tokwa, kahit anumang luto ng tofu, kailangan ay fresh. Kasi pag hindi siya fresh, hindi na siya fresh. Hindi. Pag hindi siya fresh, may aftertaste na siya. Yan. Malalaman nyo kapag hindi fresh ang tofu, may aftertaste. Yan. Alam na alam yan ang mga mahilig sa tofu na kagaya ko. Ayan, nasulak na yata ang aking niluluto. Daldal pa ako ng daldal din eh. Ayan, kailangan ko na yung maluto. Kasi, ang uwi pa naman ni Kadox ay mamaya pa. Kasi, after work pa ng 2 PM, bebiyahe pa siya from Paranaque. Yun, mamaya pa siya hapon. Kaya lang, para iinit ko na lang ang aking niluto. Para kahit magkaroon ka ako ng customer, ready na ang pagkain ni Kadox. Siyempre, ako na may maliligo mamaya at sisimba kami. Ayan. O, baka ako nang iniisip. Sisimba lang naman kami kasi tuwing nauwi siya, nasimba talaga kami niyan. Yun na lang kasi ang banding namin. Kakain kami ng fishball or kikiams. Then sa malamig, doon sa may plaza, magkikwento-kwento ng kaunti. And then, magsisimba at mamalengke. Ayan, sumusulak na. Kailangan ang luto ko kasi ng mga meats, chicken or pork, or lalo na ang beef, kailangan ay malambot na malambot. Kasi nga ay mahina na ang aking metabolism. Kasi yun talaga ang, alam nyo naman, may ek-ek akong kaunti. Kailangan ang aking mga pagluluto at ang pagkain ay iniingatan ko. At ayan guys, oh, tapos na aking tofu. Ayan, fresh na fresh ang tofu ni Graciana. Ayan, sa mga gustong mag-inom dyan, ready na ulit ang ating sizzling tofu at crunchy tofu. Ayan, mamaya po ako babalik pagkaluto na ng aking tinola. Ayan, nilagyan ko na rin po ng sayote at may nakita pa akong isang buong sayote doon sa ref. Kaya nilagyan ko na rin ng masigla at masagana naman ang aking tinola. Ayan. At siguradong yan ay malambot na dahil kanina pa yan. Bugbog na. Kaya ilalagay na natin. Pinaghalo ko na ang cabbage at saka ang dahon ng sili. Para naman malasa, diba? Yan ang pinakamasarap dyan talaga sa tinola. Parang hindi kumpleto ang tinola kapag walang dahon ng sili. Ewan ko ba, basta mas masarap, para sa akin lang naman ito, masarap ang tinolang manok, yan, kapag meron talaga siyang dahon ng sili. Kapag kasi walang dahon ng sili, parang tinola naman siya, pero parang may kulang. Yung pag tinikman mo, parang may hinahanap kang something. Yun nga. The best talaga ang may dahon ng sili. At ayan, oh, diba? Ayan, ang tinola ni Graciana. Maya-maya, isang kulo na lang yan at ready na. Then, bibigyan na natin si Mama Sang. Then, ako naman ay marami pang gagawin. Naglalaba ang aking anak. Siyempre, tutulong ko sa paglalaba at mamaya ay babalikan ko rin uli kayo pagdating ni Kadox.
And thank you Lord at nakarating naman po ng safe si Kadox. Medyo ginabi na nga po siya. At ayan nga po ang eksena ng aking mga alaga kapag dumarating si Kadox. Nasadya naman parang silang mga bata na sila yung mga nagkakagaslawa. Parang mga bata na miss sa kanilang papa. Nakakatuwa din naman pong pagmasda ng mga alaga. May talagang para ng mga anak mo rin na yan. O ganyan o talaga namang sila kulang na rin kumandong sa kanilang amo. Nakakatuwa diba po? Kaya kung sino po may mga alaga dyang hayop, mga aso, pusa, nakaka-relate po siguro kayo pag nakakakita kayo ng mga ganyan. Nakakaawa nga po sila eh. Pero masaya po sila kapag po ang amo nila ay dumarating. Kahit ako pagagaling po ko po ng palengke, ganyan din po sila sa akin at sa mga anak ko na para po bang sila ay miss nila at matagal na hindi nakikita. Ayan pagkabisa hindi pa rin po tinantanan at talaga nang ayaw po nilang tantanan ng kanilang amo. At kami naman po ni Kadox ay mag-goto muna. At ayan, lumabas po muna kami para po kumain ng goto. Yan naman po ang aming time para po makapagkwentuhan at makapag-usap paminsan-minsan ang maggoto. Trip na po talaga namin ang maggoto tuwing uuwi siya sa hating gabi. Syempre, ayaw na po niyang kumain ng mabigat na pagkain. Pero ang goto naman ay mabigat din. Kaya lang nakasanayan na po namin dalawa na kumain talaga ng goto kapag late na po siyang umuwi sa hating gabi. At naniniwala po ako na kailangan po talagang magkaroon ng bonding time ang mag-asawa. Yan, ito po isa sa nagpapatibay ng pundasyon ng pagiging mag-asawa. Syempre, kailangan po naman diba magkaroon ng sarili ng kwentuhan, usapan, kamustahan ng kung ano ng mga nangyari sa maghapon at sa mga lumipas na araw. Diba nga po, ito ay talagang makakapagpatibay sa samahan ng mag-asawa. Kaya nga po kami ay lumalabas paminsan-minsan kapag umuwi siya. Hello guys! Ayan, ngayon naman po ay syempre pagkatapos namin pagkatapos ko palang magluto ng tinolang manok ay dumating na si Kadox. Ay medyo late na siya kagabi dumating. At kaya pero natikman naman niya ang niluto ko. Hindi naman po ako napalo. At ngayon naman po ay may po-order kaming burgers and milkshake na i-deliver kay Maruko. Yan, ang papa ko ang magluluto. Hi muna sa vlog. Ayan. Hi naman. Smile naman papa. Ayan. Bakit ito? Anim lang. Ayan, kami po ay magluluto ng burger with milkshake. Yan, salamat po Sir Jess Penarejo. Yan, dadalhin po namin ito kila Maruko. Yan, doon sa may palakulan para po daw snack ng mga anak ni Maruko at ng buong family ni Maruko. At syempre, magme-milkshake naman po ako. Si Kadox po. At saka ang aking anak ang magagawa po ng cheeseburger. Alam na po nila yung gawin. Yan po ang aming patis. Ayan, siya po ngayon ang kusinero. Medyo mahiyain. Siya naman talagang vlogger is dati. Tapos nung natuto na ako na yan. At ako naman po ay magmi-milkshake. Yan, pawisan po ang inyong Ate Grace, sobrang init po din sa amin ngayon. Katiktikan ng init dahil alauna at mag-aalas 2 na po ng hapon. Magmi-milkshake na po ako doon. Ayan, at babalik po ako mamaya kapag nagawa na po namin ang cheeseburger at milkshake. Kapag andito po si Kadox, ako po talaga ay nakakapahinga. Kasi tinutulungan niya po ako pag may mga orders, kahit alam ko pong siya ay pagod at puyat. Hindi po yan talaga nakakalimot na tumulong. Sinasabi niya nga po sa akin na yun na nga lang daw po ang magagawa niya para matulungan ako. Na kapag umuwi siya, kahit saglit na oras lang or ilang araw lang, ay makakapagpahinga ako. Kailangan ko rin daw po ang pahinga. Sabi kanya kasi mas mahirap daw po ang trabaho ko kaysa sa mga ginagawa niya. Yan, kaya nga po sabi niya sa akin, siya na raw po magluluto ng burger at mag-shake na raw po ako para daw po mapabilis at ma-deliver din po kaagad namin. Pag mga gantong po kami mga busy sa mga araw na nandito siya, naisip nga po namin, ako hanggang kailan kaya matatapos tong mga ginagawa namin. Syempre, may mga obligasyon po
po tayo sa ating mga anak at sa ating pamilya, kailangan po talaga kami magtutulungan. Syempre napapagod din naman po kami at kailangan naisip nga din po namin kailan kaya kami aasenso. Kaso kapag iniisip ko yun, mukhang napakarami ko pa pong sinangag ang gagawin. Siguro mga isang truck na bigas pa po ang aking kailangang isangag para po lamang kami ay siguro ay umasenso talaga. Kaya lang hindi naman po ako nawawala ng pag-asa kasi alam ko po na andyan lang si Lord na hindi kami pababayaan at habang buhay ay may pag-asa. Grind lang ng grind, talagang magsasaksid din po tayong lahat at syempre kailangan po talaga ay alagaan natin po ang ating sarili. Ayan, yan po ang mahalaga. Health is wealth talaga. Syempre mga taong nagmamahal sa atin, pahalagahan natin. Kaya po wag po natin silang pababayaan, yan, mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin, mga kapatid natin, at syempre, kagaya ko po na ulila na, yan, kailangan po ay talagang mamahalin ko ang aking pamilya, yan, kasi sila lang po talaga ang aking masasandigan pagdating ng panahon. At yan, kaya nga po, ang masasabi ko lamang talaga ay hanggat bata pa, sabi nga po ng amo ko, pag edad nga po daw ng 40, ay kailangan na talagang tayo ay maging mabait nang para naman pag edad po natin madapa man po tayo sa kalsada ay meron po lalapit sa atin para tayo itayo at nang tayo makapaglakad uli at may aakay sa atin, diba? Ang ibig pong sabihin noon ay kailangan po nating irespeto ang kapwa natin, magpakabait at mabuhay sa tama para pag tayo ay tumanda ay merong mga taong makakaalala sa atin, diba nga po ba? Hindi naman po natin kasi masasabi ang panahon, lahat naman po tayo ay yaya o papunta doon. Kaya lang ay una-una lang, sila na lang muna at bago na tayo at marami pa tayong pangarap sa buhay. At ayan na nga po, ay malapit na nga po akong matapos dyan mag-shake at si Katox nga po ay nakatapos na pong maggawa ng burger. At pagkatapos ay magdi-deliver na nga po kami. Look guys, ang aking milkshake with chocolate syrup. Hindi ba? Sarap yan. Basta kay Katox Corner ay magluluto at di susuko. Ay, utin. Ayan. Kahit sa milkshake. Ayan. Ayun, nahulog na nga. Ayan, diba? Hirap mag-vlog mag-isa. Sige, babalik na lang po ako mamaya kapag paalis na po kami ni Katox. Kunin ko na sa ref at syempre, iaayos na natin. Ayan. Katox, lagay mo na sa plastic. Para safe. Akin ang chocolate. Sagad yan, may inalis pa. Ang init. Yan, magdi-deliver na po kami kay Maruko sa Palakulan. Kusinera na, delivery girl pa. Bago ba ako, ma? Ayan, si Katox. Say hi muna. Hi! Oh, hi! Aba, tigre! Yan po ang mga sister ni Mama Sang, mga sisi. Hi, sisi! Yan, anak ni Badida. Di ba ang gaganda, oh? Mga mahiyan. Ayan, natalis na kami ni Katox. Oh, Katox, ibitin mo rin dyan. Ari lang, utin. Ayan. Okay, bit-bit ko na.
Hindi, hawak ko na lang. Wag na, mahirapan pa. Malapit lang po kami sa entrance school ng BSU. Ginagawa na po ang mga panibagong building. Then, ito po ang bye-bye na tinatawag. Yan na marami po ditong beach resort. Ayan, magsasummer na naman. Pero under construction po ang kalsada dahil tinataasan para po hindi na daw bumaha. Ayan, may kasalubong kaming jeep. Takot po ako pag may ganyan. Malapit lang po ang Kilamaruco, bale, after lang po ng boundary ng Bukana at Wawa ay Kilamaruco na. Kaya po ang Kilamaruco sa Palakulan ay sakop ng Barangay Wawa. Ayan, ang dami po, ang ganda ng beach resort dito. Yan, hello sa mga sa summer outing. Ang dami dito ang beach resort. Kami kaya, makapag-beach kaya kami? Parang hindi. Maghahanap buhay pa rin si Kato. Ito ang Nasubu Pavilion. Ayan. Ito ang sikat na Jandal Beach Resort. Ayan, Jandal Beach Resort. Magkabilaan po yun. Magkabilaan ang mga resort. Malapit lang ang Kilamaruco. Ang gaganda ng bagong mga beach resort dito. Ayan. Boundary na to ng Bukana at Wawa. Ayan. Ang init na, ang init. Malayo pa, Papa. Ay, ayun na pala. Yeah, malapit na kami Kilamaruco. Hindi malayo, hindi malapit, malayo. Dito sa may Gaso. Doon sa likod mismo, Papa. Sa likod mismo ng Rosel Apart sa Eskinita. Tatawag na, hindi ko alam kung saan dyan. Wala akong number na yan. Tatawagin na lang natin si Maruco. Ayan, dito na, Papa. Yan, papasok ako kami kina Kuya Maruco. Kura! Po, ate. Salamat po. Maluko! Oh! Kuya Maruco, hello po. Marikaw! Ayan na! May aso po ba? Wala! Yan. Yan. Kuya Maruco, dumiretso na kami din. Ayan, Marikaw! Opo. Mama po kayo ni Maruco? Marikaw! Oh, yun! May ipon na pala. Ayan, nag-video si Kadox. Hello! Ayan, Kadox, pinag-video. shout out! Eh, kilala ko to eh. Oh, sabi ko, kilala mo sa Maritime. Sa Maritime eh. Oh, sige Kadox. Oh, tanda. Ayan. Ano ba to? Oh, ba't ganyan? May milkshake. Pinalagyan ng kuya ng milkshake. Thank you po, Tito Gado. Tito Gado. Yeah, sa Timpula. Thank you sa Timpula and salamat sa aking Tito Ninong Jessie. Yan. Salamat.
Dami ah. Oo nga, anim eh. Di anim din ang milkshake. Sakto, merienda. Nandiyan ang mga bata. Yan, salamat Kuya Jess, Kuya Gado, Sir Simple, and Sir Fredco. Thank you, dami nito. Sabi ko sa'yo, magpakilala kayo eh. Oo nga. I love you, Tito Dinong, Jessie, Ma. Sige, salamat. Sige, ingat po kayo. Sige. Ang dami ah. Thank you. Dami nito. Oo nga, salamat. Yan, mamamalengke naman po kami ni Kadox as usual. Pamamalengke is life. Siyempre, rocket is life. Yan, dito po pala ang kila Maruko. Marami pa pong bahayan dito. Sako po ito ng Wawana. Yan, thank you po kay nanay. Kita po kayo ni Maruko. Kamag-anak po kayo. Kamag-anak po kayo ni Maruko. Kapitbahay. Yan, salamat po. Tindahan. Meron pala din. Sige po, salamat. Akala ko ba, hindi ko kilala si Maruko. Ayun pala, akala ko sa TV, pagkalaki sa video, yung parang kaliit din pala, kagaya ko. Malaki lang ng konti. Malaki. Gwapo din, kagaya mo si Maruko. Ayan, mamimili na kami ni Kado. Yeah. Wait lang pa, wait lang. Baka mahulog ako. Aray. Ayan, mamamalingke muna ang kusinera. Mamalingke muna kaming mag-asawa. Double click lang. Nakikita mo yan. Ang gaganda ng beach resort. Oh. Double click, double touch. Ayan, oh. Diba? Ang ganda ng resort. Pabalik na uli kami ng Bukana. Then, babaybayin namin ang papunta ng Save More. Palengke daw muna. Palengke. Ayan, ang ganda ng resort, oh. Wow, Golden View Resort. Mga bago lang yan, ano, Papa? Yan, Love Beach. Nagwe-wave yung tubig sa swimming pool. Meron silang pa-wave. Po namin pinamili. Ano po, kukuha sana ako ng tray. Ito lang ang bibili. Ano? A few moments later. Nakalimutan ko. Ang dadala ko palang wallet ay walang laman. Kaya, walang laman. Magbabayad na ako sa counter. Wala akong ay, sikado. Siya nagbalik ng pinamili namin. At kanga ko. Bali, ay nadala kong bag. Ayan, nilipat ko nga po pala sa isa kong bag kagabi. Yung benta ko. Nandito lang. Nakakaya, nasa counter na kami. Hindi ako. Ayun. Wala pala ako dalang pera. Babalik po muna kami, guys. Nakakaiyak ko. Papa! Bibili kami, wala pa namin dalang pera. Ay, dalang pera. Babalik na. Tapos, may Gcash nga, wala namang Wala signal. signal. Ay, naku. Unexpected. Kailan nyo ito? Inano. Kailan nyo? Ito po ang masaklap na ng pangyayari. Uwi na uli kami. Babalik na uli kami ng bahay, wala kayong Wala pera. pera. May
may Gcash, wala man load. Ay, mabalik po ulit kami ni Kadox. Take 2 po, take 2. Ay, pauwi na po ulit kami at babalik na lang po ulit ako mamaya. Kukuha po kaming pera. Babalik ulit kami ni Kadox. Wala kaming dalang pera. May bagong buhay na naman. Wala kaming dalang pambayad. Ikot. Bili na kami ni Kadox. Papunta naman kami ngayon ng palengke at sure na nakabili na kami. Ayun na namin pinamili. Ayan, papunta naman kami ngayon ng palengke. Sobrang init. Naman ako, dini na naman are, oh. Oh, nangunguha na naman ang ulam. Oh, nagbugong na. At gutom na si Merengue. Lagi yan dini, oh. Apa pinaglahok? Ayaw, Kuya Jess. Ang pork chop at gulay pinaglahok na. Pinagsama na at gutom na daw. Oh, nagmamadali na si Merengue. Kakain at siya'y nagpapashake pa. Galing sa kalaysayan. Tama na po ulit. Galing sa... Ayun, ilalagay. Baka ilagay pa sa bra. Oh, yeah, pasalamat ka sa pork chop mo. Salamat kuya sa binigay mong pork chop. Iulang ko po ngayon po ito kuya at ako po kumuha po kay Kadox po ng gulay. Iulang ko po din kutugba po ng aking pork chop. May pusang malaking ulo. Sino yun? Si Kuya Jess. Ay, hindi ko kilala yan. Kuya Jess, thank you sa pork chop Kuya Jess. Kakain na ako rin po kayo ako na. At ako po kumuha ng gulay. At meron din siya shake galing kay Kuya Orlan. So, yan, thank you Kuya Orlan sa shake. At ayan ang gagawin kong inumin pag ako'y kumain ngayon. Mamaya ang pansit. Mamaya po yung pansit. Pang ulam po namin po yung mamayang gabi po. Salamat po, Arat Kuya Jess. Kakain na po ako. Galing po akong kalaykayan. Kaya, pag-shake ka muna, Ate Miriam. Yeah, thank you mga kuya namin dyan. Thank you Kuya Jess sa pork chop. Akala ko'y kung sinong pusa. Ate Miriam pala. Ayan, talagang sinimot lahat. Pati ang isang talong. Ay, inihabol pa. Ayan, kompleto na. May ulam na. May shake pa. O siya, larga na. Takbo na, takbo. Oh. Bago naman po matapos ang aking video ay eto muna at sumilip muna ako sa lumang simbahan. Pag nauwi po talaga si Kadox ay napunta po kami dito sa lumang simbahan. Ito po ang pinakalumang simbahan ng Nasugbu. Yan. Kaya po ay kailangan nating magpasalamat naman sa araw-araw na blessing, sa mga biyaya at sa every gising is a blessing. Yan sa lahat ng mga nalalampasan nating mga suliranin, sa mga pagpapagaan ng ating mga gawain at sa lahat-lahat na syempre sa mga bawat taong dumarating sa buhay natin. Yan, maraming salamat sa mga nagmamahal sa atin at tayo ay laging nananalangin na tayo ay kanyang iligtas sa anumang kapahamakan at tanggalin ang ating mga karamdaman. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat at sana ipatuloy nyo kaming suportahan ni Kadox Corner sa aming journey ng pagbablog. Yan, kung hindi pa po kayo nakasubscribe ay isubscribe nyo po kami at sana po ay tayo ay panatilihin po natin ang kapayapaan sa puso ng bawat isa at syempre magmahalan at anumang bagay na meron tayo ay i-share po natin at sa tama po lang palagi at gagaan po ang ating pamumuhay. Yan, maraming salamat po sa ating lahat. Bye-bye!